Alam niyo po mga kababayan, simula nung pumutok po yung balita patungkol po sa nangyari kay Mima Alicia, marami pong vloggers, especially mga political vloggers po, ang nakakatanggap po ng mga hate comments, hate messages, at saka mga pagbabanta po sa buhay. Mapa sa comment section po yan or sa direct messages, ano? Panoorin po natin itong nanay-nanayan ni Mima Alicia dahil dito po napahagulhol siya ng iyak, napaiyak po siya talaga at kinukwento po niya dito na nakakatanggap po siya ng mga pagbabanta. Sa totoo lang, hindi lamang po siya, marami po kami, no? Mapa-loyalist or mapakakamping. Meron po sa mga comment section. Ako nga po, dina-downplay ko na lamang. Siguro, yung iba talaga ng mga, ng titrip lamang po, ano? Pero, kailangan pa rin po nating itago or i-document yung kanilang mga sinasabi sa atin sa social media. Panoorin po natin itong naging mensahe ng nanay-nanaya ni Mima Alicia dito po sa social media patungkol po sa nangyari kay Mima Alicia at sa mga natatanggap di umano niya ng mga pagbabanta sa buhay niya. Pakinggan po natin. Ayoko na. Sorry na lang, alam mo. Ang dami-dami ng messages na next daw ako sa'yo. Hindi ako natatakot. Itutuloy namin ang laban na ginusto mo, anak. Masakit sa akin, hindi ko man siya nanay, pero kilala ako sa social media na mami, bro. Nilapit niya sa akin, mami. May nagkautang sa akin. Tulungan mo akong mapangil. Yun po yung ako. Para na mahal kayo. Bisaya kasi ako. So, sinasabi niya sa akin ito yung pangarap ko. Makabili ng ganyan para sa pamilya ko. So, sa lahat, siguro makakarating ko sa lahat na sinasabi niyo na ganito ganyan si Alicia, hindi po lumalaban siya ng batas. So, ako, bilang sinasabi nila na next ka. Di ako natatakot. Hindi ako natatakot. First day sana nandito ko. Pero marami pong umaaligid sa akin. Then next daw po ako. Next ako kay Alicia. Kung yun man ang iadya ng pagkakataon, so be it. They will be done. But I will not stop kung ano man yung inaasam ni Mima na gusto niyang marating. Yun lang po. Love kita. Thank you. Ayun mga kababayan, actually sa totoo lang hindi lamang po mga vloggers hindi lamang po sila, hindi lamang po kami ang nakakatanggap ng mga pagbabanta and hindi naman po natin na sinasabi na yung mga pagbabantang yan ay galing lamang doon sa kabila, sa kabilang kubol, pero karamihan talaga mga kapwa nila kagaya nilang supporter ang mga nagsasabi sa atin ng mga ganyan eh. Kahit po si Senator Rizon Tiveros, tignan niyo po, nakakatanggap po ng pagbabanta sa buhay niya. At doon po sa pinost ni Senator Rizon Tiveros, ang isa po sa nag-comment or nagsabi na sa pagkakaalala ko, wala pa bang kumukontrata para kay Senator Rizon Tiveros. Yan po ay pinost ni Senator Rizon Tiveros sa page niya. Yan po ay comment or post nung Dean Chase. Kilala naman po natin kung sino si Dean Chase, hindi po ba? Siya yung nagpakalat nung sinasabi niyang adult video ni PBBM at saka ni FL kasama ang isang yung Mr. Tubig daw, no? Yan, Dean Chase na yan. Yung nagpakalat po nung skandalosong video na iyon na wala naman silang napatunayan. Pati yung sinasabi nila na di umano'y paggamit ng first couple ng mga ipinagbabawal na gamot sa USA. Yan pong Dean Chase na yan ang nagpakalat nun. Kung maaalala nyo po mga kababayan, ganyan po sila. Imagine ngayon si Senator Rizon Tiveros naman ang target nila. So, mukhang wala pong ligtas dito. Hindi lamang po mga vloggers, pati po matataas na politiko. Well, sa bagay, kahit nga si PBBM, presidente na, nakatanggap pa rin ng pagbabanta sa buhay niya. Paano pa kaya yung mga ordinaryong vloggers, senators, yung mga kalaban sa politika ng mga sinusuportahan ng mga DDS? Evidently, galing po sa mga DDS ang pagbabanta na pinost ni Senator Rizon Tiveros.
So, bakit ganyan ang mindset? Bakit po ganyan ang utak nila? Utak talaga na parang utak kriminal, mga kababayan. Nakakalungkot na naging ganito po tayo dito po sa bansa natin. Nakakalungkot na naging balahura na ang mga Pilipino sa social media, murahan ng murahan, bantaan ng bantaan. Bakit ba tayo nagkaganyan? Noong panahon naman ni President Pinoy Aquino, President Gloria Arroyo, hindi naman po ganyan ang mga Pilipino. Bakit po naging ganyan? Naging bastos na po. Wala na pong sinisino. At kung makapagbanta, kung makapanlait at makapambuli sa social media, akala mo normal na bagay lamang ito na nakasanayan na nating mga Pilipino. Hindi po tayo ganyan, mga kababayan. Sana po maibalik natin yung totoong tayo, yung behavior natin, yung character natin nung mga panahon na disente pa ang Pilipinas, mga kababayan. At umpisa na po natin ngayon. Wag po tayong maging balahura sa isa't isa. Meron po akong ipapanood sa inyong isang video, no, na, wag na lang pala, kasi sobrang baboy, sobrang bastos nung mga binibitawang salita laban sa isang politiko. Yung politiko pong yun, hindi ko po gusto. Hindi ko rin po gusto yung politika niya, yung paraan ng kanyang pagbanat sa presidente, yung political dynasty na pinanggalingan niya doon sa syudad nila, hindi ko po gusto, no? Ipapakita ko po sa inyo yung content creator na bumabanat doon sa politikong yon. Ito po. As much as I want to play his video, kahit gusto ko pong i-play yung video niya, I choose not to do kasi baka po magka-violation ng aking channel. Dahil puro mura, puro below the belt, at puro po masasakit at bastos na salita ang sinasabi niya doon sa babaeng politiko na yon, no? Ang sa akin lang, kahit hindi po natin, ako po personally, yung binabanatan po niya kasi, hindi ko rin po gusto, hindi ko rin po sinusuportahan at binabatikos ko din po. Pero mga kababayan, sana po ay maging civilized pa rin po tayo sa pagbatikos. Siguro kung napanood niyo po ang video nito ni Sir, nito ni Kuya, maiintindihan niyo po kung anong sinasabi ko. Don't get me wrong, mga kababayan. Uulitin ko po, hindi ko rin po gusto yung politikong binabanatan niya at binabatikos niya. At hindi ko po yung susuportahan. Kasi kapag sinuportahan ko po yun, magiging DDS po ako. Hindi ko po gustong maging DDS, mga kababayan. So siguro, kung napanood niyo na po yung video nito ni Kuya, may idea na po kayo dun sa sinasabi ko. At kung napanood nyo na po yung video ni Kuya, alam nyo po kung paano siya magsalita. Yung pagmumura niya, sunod-sunod, nandidilat ang mata niya, at yung mga term na ginagamit niya ay madumi, bastos, at talaga pong parang basura na lumalabas po sa bibig. Pasensya na po, wag po sana kayong ma-open, pero ganun ko po naisip i-explain or ilarawan sa inyo yung paraan ng pagko-content niya, pagbabatikos niya. No? Ang sa akin lang, kahit po ayaw natin sa mga politicians na yan, pwede naman po natin silang batikusin. Pero pwede po tayong maging civilized habang binabatikos sila. Pwede po natin silang pulaan na sabihin natin, hindi ka magaling na public servant, sinungaling ka, at saka sangkot ka sa iba't ibang katiwalian. Hindi ka namin gusto. Pwede natin sabihin yun. Yun po ay para sa akin ay maayos pa rin kasi sinasabi mo lang naman yung totoo. Pero kung puro tad-tad na ng mura at maduduming salita ang ginagamit mo para ilarawan yung politikong yun at kung ano-ano pang, kung minsan may kasinungalingan pang sinasabi, yan po ay hindi naman din natin susuportahan. Hindi po natin kukonsintihin at hindi po natin ito tolerate dahil mali po yan. Kasi tayo po ay nakikipaglaban para sa tama. So bakit po tayo gagawa ng mali? Or mambabatikos tayo sa paraang alam natin ay mali? Mga kababayan, pag ginawa po natin yan, parang sinisira po natin ang credibility natin para tayo pakinggan at paniwalaan ng mga Pilipino or ng mga kababayan natin na makakapanood ng ating content at video. Paano po nila tayo papakinggan kung puro maduduming salita ang lumalabas sa bibig natin? Pero kung gusto nyo murahin, wala naman po akong magagawa eh. At sa akin lang, nagbibigay lang po ako ng suggestion. Mas maayos at mas sa tingin ko mas pakikinggan tayo. Kung maayos tayong nagbabatikos, sibilisado, disente, at meron pong pag-iingat sa mga salitang binibitawan natin. Dahil again mga kababayan, hindi po basta mga tao ang
ating kinikriticize, no? Yan po ay mga malalaking politiko. Meron pong kapangyarihan, meron pong influence, meron pong pera, at meron pong mga supporters na pwede po tayong balikan. No? So, kailangan po nating maging maingat. Huwag na po natin gayahin yung kabila or yung ibang tao na kung mambatikos sa Pangulo ay wagas, balahura, at ang bababoy yung mga lumalabas sa bibig. At saka puro pagbabanta. Huwag na po natin silang gayahin kasi nga po, galit po tayo dun sa mga nagbabanta sa Pangulo. Galit tayo sa mga nambabastos kay Mayor Leni Robredo. Kung gagayahin naman po natin sila, edi parang wala na po tayong pinagkaiba. Parang magiging kanilang depensa dyan is pare-pareho naman tayo eh. Huwag kayong magmalinis, hindi po ba? So, iwasan po natin na maging balahura at bastos po sa ating pagbatikos. Maging maayos pa rin po. Ano? Kasi, again, hindi po natin alam ang takbo ng utak ng mga yan. Baka mamaya napipikon din yung mga yan. And gaya nga ng sabi ko sa inyo, may influence, may kapangyarihan, may pera, at may mga supporter. No, hindi po natin alam kung anong pwede nilang gawin. Baka mamaya bigla nila tayong balikan or gantihan. Ano, pero hindi ko naman sinasabi na ganyan sila. Pero mabuti na rin po na maging maayos tayo. Pwede po tayong magbatikos, sabihin yung kapalpakan nila, yung pagkukulang nila, yung mga mali nila, pero wag na po tayong gagamit ng mga salitang madudumi at mga salitang alam nating below the belt. At wag namang may nagmumura ng sunod-sunod na para bang, alam niyo yun mga kababayan, para po sa akin yung mga gumagawa ng ganyan, delikado po yan. Kasi alam naman po natin, sa pagdating sa politika, may mga nagpapatayan dyan. May handang magbuwis ng buhay, may handang magpapaslang or magpapatay, at may mga handang gumawa ng mali or illegal, at may mga handang kumausap ng sindikato, mga kababayan. So, wag po tayong maging balahura. Maging maingat pa rin po tayo. Alam naman po natin kung anong nangyari kay Kaper Silapid. Alam po natin ang nangyari kay Mima Alicia. Pero wala po tayong pinagbibintangan, mga kababayan. Wala po tayong pinagbibintangan or pinatutungkulan dito. Ang sa atin lang, maging maingat at yung mga maling paraan at mga maling salita kapag nakikriticize po tayo, wag na po nating gawin, wag na po nating sabihin. Lalo-lalo na sa social media dahil kapag nag-upload ka na dyan ng video, forever na yun nandyan kapag may nag-download at nag-re-upload nito. No? Kapag kumalat na yan at na-amplify na, no? Kahit i-delete mo yung pinaka-original, andyan na yan. So maging maingat pa rin po tayo, no? Nakita naman natin kung paano naging humble si Mayor Leni Robredo at si PBBM. Gayahin po natin sila. Hindi nakikipag-away, hindi nagmumura, hindi nagbabanta sa kalaban, at higit sa lahat, focus po sa trabaho, nagpapakasipag dahil ilang taon na lang din naman ang nalalabi sa kanilang termino. Kung ano po yung makakabuti sa bansa at sa kapwa natin Pilipino, doon tayo mas mag-focus at magbigay ng ating energy, hindi yung nakikipagbalahuraan po tayo. Mali po yun. Yun naman pong sa akin ay suggestion lamang po, suggestion at paalala. Huwag niyo po sana mamasamain, no? Again, hindi ko rin po gusto yung mga politicians na binabanatan ni Kuya, kaya huwag niyo po sanang, don't get me wrong, mga kababayan, Ang sa akin lang po ay paalala lamang na mas mabuti pa rin kung tama at mabuti ang ating paraan ng pagbatikos. Yun lamang po. Salamat po sa panonood.